Okay, hello sa mga kaibigan. Isang magandang araw sa ating lahat. So, gusto ko lang i-share sa inyo to. Ito kasi yung pinagkabisihan ko ngayon. Itong kisame na ginagawa ko. So, ito yung reason kung bakit hindi ako masyado nakapag-upload ng mga videos. When it comes sa sasakyan, sa motor man, o sa mga repairs. Kasi nga, eto, nagdi-DIY tayo nito. Yan, so kung makikita na. Ito yung pinagkakabisihan natin ngayon. So, ito, DIY din to. Ginagawa natin. Ako lang mag-isa. Ayan, kung makikita nyo. So, yung kisame na to guys, is yung ginamit ko dito is itong PVC. PVC panel. Maganda siya i-DIY guys. Kasi nga, magaan lang siya. So, hindi katulad kapag gumamit tayo ng mga, let's say, plywood or hardiflex. Medyo mabigat and for sure hindi pwede na ikaw lang mag-isa. So mahirap i-DIY yun. So yun yung mga isa sa reason kung bakit ito yung ginamit ko, yung PVC panel. And pangalawa is yung pintura. Yan nga, kapag gumamit tayo ng plywood o hardiflex man o anong klaseng materials man, kailangan pa natin magpintura. Dito hindi na. Ayan, kung makikita nyo, may kulay na yan. And may cove na design. So ako lang mag-isa, gumawa lang yan guys. Mag-isa lang ako niyan, ayan. So ayan, kung sa mga gustong mag-DIY din, ayan, pwede po. Ayan napaka-simple, napaka-gaan gawin kahit ikaw lang mag-isa. Pwedeng gawin. So ito yon yung living room. So, medyo natapos ko na tong living room. Ayan, nakalagay na nga rin ako ng mga ilaw dyan. Ayan. Meron na ring pin light or down light. And meron na rin chandelier sa gitna. And dito sa dining, ayan, ginagawa ko pa. Ayan guys. Ayan. So, metal flooring yung ginamit. Sobrang gaan. Sobrang napakabilis gawin kasi nga metal flooring lang. And nagamit lang tayo ng again, yan yung PVC. So simple. Gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ko ginawa to. Ito guys. Ito yun guys. So ito yung dining ko. At dyan yung aking kitchen. So dito sa dining, meron din akong cove na design. Kagaya nung dun sa living room. Kagaya nito. Okay, may cove po yan. Okay, so dito sa dining meron ring cove, pero doon sa kitchen bali plain na lang siya kasi nga nasa kitchen lang naman. So paano ba ginagawa to? Actually ako hindi rin po ako karpintero So pinanood ko lang din. Nanonood rin ako ng mga videos kung paano ginawa to. So ayan, so hindi yan ganyan kaganda yung pagkagawa ng framing. Ayan so makikita nyo. So yung mga ginagamit dito guys is ayan, meron tayong W-clip, of course itong tawag dito, metal flooring, and of course ito, carrying channel. Nagre-rivets lang tayo. So napakasimpleng gawin. Kahit wala kang experience ng tawag nito, being yung karpintero ba. Okay, and dito sa living room guys, gumamit ako ng dalawang kulay. Ayan, so yung pinaka-main na kulay ko dito is yon, of course, yan yung parang wood. Okay, and dito sa cove niya, nag-highlight ako ng parang wood din siya, kaso lighter lang. Yan Yan. Parang wood din po yan, kaso yung lighter na part lang, para ma-highlights, parang mayroong siyang highlights. Okay? Okay, so ito, papakita ko sa inyo kung anong materials na ginamit ko guys. Ayan guys, so ito yung materials na nabili ko. And ito yung materials na ginamit natin. So ito po ay PVC. Ayan, ayan guys. Ayan, PVC po yan. So sobrang napakagaan, napakadaling gawin. And yung kagandahan dito is kapag ginawa mo na siya, halos wala ka makitang dugtungan, halos nakatago lahat. Kasi nga itong PVC kapag nag-install na is parang nakalock in siya sa bawat isa. So yan
Ayan, nakalock in na siya yung parang ganyan. Yan. So, ganyan kasi yung pagkagagawa ng PVC na yan. Yan, oh. Okay? So, halos wala kang makitang dugtungan when it compare doon sa, let's say, sa plywood o sa Hardeflex, na kapag hindi maganda yung pagkamasilya, so talagang visible yung yung tawag dito, visible yung mga dugtungan, and sabi din is itong PVC is fire retardant din. So I don't know, ewan ko kung totoo. So tignan natin, test natin kung fire retardant nga to, although I'm sure kasi plastic nga to eh. So pero sabi fire retardant din, medyo may resistance din to sa ayan, titignan natin Okay, so ayan guys. Although na fire retardant nga kasi nga nagliyab din siya, pero hindi siya ganon, hindi siya namamatay agad yung apoy. So masusunog siya pero hindi siya nagliliyab. So yun nga, fire retardant nga to. So maganda to guys, maganda. And ito pa yung mga ginamit dito. Plus meron tayong tinatawag na J-clip, W-clip. Ayan. So napakadaling gawin. Ayan. Ito yung J-clip. Ayan o. Ayan, J-clip yan. O yung iba tinatawag end cap or U-clip. Yun din yung tawag ng iba. And dito meron din akong ayan, W. Ayan o, W clip po yan. Kasi nga, parang W siya. Okay? Yan guys. And of course, yung mga metal fairing, ito. And carrying channel. Okay? So, yan. Okay guys, so ito nga. Isa sa kagandahan nitong ating PVC panel is madali siyang dali siyang putulin. So actually sa pagputol nitong ating PVC panel is gumagamit lang tayo ng yung cutter, yung blade. Okay, so just gawan lang siya natin ng guhit dyan. Ayan, and guguhitan lang natin ng blade kagaya nito, and mapuputol na siya. Yan. So sandali Okay, ito guys so yan, guguhitan lang natin ng ganyan. Okay. So ganito siya kadaling gawin. Yan. So after nyan, pwede na natin siyang putulin guys. Ayan o. Yan. So putol na yan. Ay guys, so kung paano to i-install, ayan, kung nakita nyo, meron akong paunang isa doon. Ayan. So bali yung sa pinakalooban is yung male na part nito. Yung dalawang part kasi itong ating PVC panel, So meron siyang itong male na part and itong female na part. So palagi is yung nasa unahan is of course ito yung male, para may pasok natin dun sa female dun. Yan. So yan, papakita ko sa inyo kung paano. So napakadaling i-install to guys. Ayan, so ako lang mag-isa yan. Wala akong helper, wala akong tawag dito. Wala akong binabayarang kahit sino. Kasi nga, kahit na ikaw lang mag-isa, pwedeng gawin na kahit walang helper. Ayan so take note guys, ito yung male. And of course, ito sa labas na part is yung female. So, napakasimple, lagyan natin dyan sa J-clip, yan na-install na natin. Yan. And of course, dito rin sa kabila. Lagyan natin sa J-clip na na-install na. So, sandali. Okay. Yan guys. Yan o. Yan.
So, ganyan lang siya kadali guys. So, of course, kasi nga ito yung tawag dito, yung male. Dito sa kabila yung female. So, ayan. Ayan, so, dito ka, dito ka. So, wala tayong makikita ang dugtungan dito. Ayan, so, napakaganda po ng dugtungan. Halos, hindi siya visible. Kasi nga, ayan, ayan yung pinakadugtungan na, ayan. So, sasalpakin natin ng ganyan. Ayan, so, hindi na visible yung dugtungan. And, after that, mag-release tayo dito, release dito, then, following na naman yun. Ganun na kasimple guys. So, kahit na ikaw lang mag-isa, pwede. Tata. Kaya yan guys, so singit ko nga lang pala. Ito nga pala yung ating W clip na ginagamit para mag-top ng ating carrying channel. So, ito yung carrying channel natin. So, yan yung W clip. Okay? Ito yung W clip na ginagamit dito. Ayan. So, magiging ganyan yung itsura niya guys. Yan o. Yan. So, dalawahan yan. Isa sa kabila. Para mas matibay siya. Isa dito sa kabila. So, ganyan yan. Flip natin. And of course, bend lang natin doon. So, yun na yung ating carrying channel. Okay? Ayan, okay guys. So, usapang presyo, presyo nitong PVC panel. So, itong sa akin, nakadepende kasi yun sa design or sa klase ng PVC panel na bibili natin. So, ito yung sa akin, kagaya nito. Ayan may ibang kulay ko. And ito yung ganitong klaseng design. Ganitong klaseng PVC is nasa 235 yung isa. So, depende siguro sa lugar yan. But, ito 235 yung isa. Nasa 3 metro yung haba nito, yung isa. And, ilan ba to? Siguro mga nasa 9 inches. Itong lapad niya, mahigit 9 inches. So, yan. 235 yan, guys. And, when it compare natin sa, let's say, for example, sa Hardeflex or sa plywood o yung gagamitin, alin ba yung mas mura? And, alin yung, saan kayong mas makakatipid, Para sa akin, ewan ko lang guys, para sa akin, wala kasi akong alam sa presyuhan nung tawag nito nung pag-install ng plywood. Pero sa akin, mas makakatipid ka dito sa PVC. Although mahal yung peraso, siguro mas makakatipid ka kung ikaw lang yung gagawa. Okay? But, pag nag-hire ka ng mag-i-install, siguro mas medyo makamahal ka dito. Medyo mas mahal-mahal pag PVC yung ginamit. Kasi nga, magbabayad ka pa ng installer. Pero, yung kakaiba naman is, kapag plywood or Hardeflex yung gagamitin, of course, magbabayad, maliban doon sa pagbayad mo sa mag-i-install, magbabayad ka pa doon sa pagpipintura. And yun yung pinakamahirap. Medyo mas mahal din yung, ewan ko, hindi ko lang talaga makalculate kung ilan o magkano yung magagastos kapag plywood or Hardeflex yung ginamit. Pero itong sa akin guys, kabuang bahay to. Let's say for example, pagpalagay ko na ng 60 square meter po yung bahay. More or less nasa 60 square meter po itong bahay ko. Nalalagyan ng PVC. Okay, nalalagyan nung kisame na PVC. So, all in all, yung nagasto ko dito, nasa 20,000 guys. Nasa 20,000 lahat na to. Yung mga PVC and yung mga kanyang mga U-clip. Yung materials lang. So, nasa 20,000. Kabuuan na yan. Kasama na yung mga carrying channel and of course, yung metal fairing. And, of course, ako lang yung mag-i-install. Pero, pag nagpa-install ka, pag nag-hire ka ng mag-i-install ng kagaya niyan, yung kanilang singilan dyan, guys, is per square meter. So, base po sa research ko, yung per square meter kapag ka plain na walang cove na design is nasa 300 per square meter. So depende na yun sa lugar kung saan kayo siguro naka yung lugar nyo, depende na yun. Pero let's say for example, kagaya nito guys na may cove. Ayan, kasi nga yung ginawa ko is may cove.
So, nasa 360 per square meter po yung singilan dyan. According po yan sa research, nakadepende yan sa lugar guys ha. So, nasa 360 per square meter. So, yun yung magiging kailangan mo pang bayaran maliban dun sa materials na nabili natin na 20,000. So, ako kagaya ko kasi nga pwede naman i-DIY. So, wala na akong babayarang labor para sa installer. So, yun na lang yung nagasto ko is yung 20,000 lang na materials. Yan. So, kasi napaka-simple lang naman guys. Kahit wala kang experience when it comes sa installing kagaya nito, note ka lang ng mga video, may mga instruction naman. So, gaya na sa akin, yun lang yung ginawa ko. Ayan, oh. Ang ganda. So, pagka plain lang guys, na walang cove, let's say for example, wala tong cove, and plain na plain na kisame lang. So, nasa 300 per square meter yung singilan nila dyan. Okay? So, itong sa akin, let's say for example 60, nasa around almost 20,000 din yung kailangang ibayad dun sa installer kapag ganito. So makakatipid ka talaga kapag ikaw na lang yung nag-install ng kisame kagaya niyan. Well, pwede mo pang gawin kahit na ikaw lang mag-isa. Kaso nga lang time consuming. Ako every Saturday ko lang ginagawa to. So medyo pangilang Saturday ko na tong ginagawa. Yan nga lang, hindi mo maagad-agad matapos kapag DIY mo. Pero yung maganda naman kapag nag-DIY ka, kasi kung ano yung kulang, yun yung bibilin mo. So, halos kontrolado mo yung lahat. Okay? So, ayan guys. Maraming salamat sa panonood and I hope na may natutunan kayo sa konting video na to. Ayun ang ganda. Napaka-simple, napaka-elegant, tignan. So, hindi mo na kailangan magpintura. Yan guys. So, maraming salamat sa panonood and please don't forget to like, comment, and subscribe sa ating channel para mas maging updated pa kayo sa mga bagong videos na i-upload ko pa. Thank you po.